Bilang international student ay working student tayo dito guys. At ngayon ay patapos na ang aking summer camp as I have mentioned. At ang summer camp ko ay nag-run lang naman ng 2 months. So 2 months lang yung sinweldo ko dito. At kaya ba ng isang international student ang magbayad ng kanyang tuition ng isang term? So ating alamin guys kung kaya. Hi guys! Welcome to Jill in Cannes. So ngayon ay pauwi na tayo at nandito na yung sundo ko. Ako yung nag-close dahil ngayong week until the 8th week. So 3 weeks guys. Ako yung closing. So yan, hanggang 5 o'clock tayo ngayon. Next week hanggang 5:30 hanggang matapos na yon. So ito na yung sundo natin guys. Hi, my love. Ano nangyari? Say hi. Okay, ano nangyari? Yan. So, may incident kanina. Hindi kaninang pag-uwi. Naggawa ko ng report. Ng incident report. Bakit? So, una, may pinus siyang bata. Sino? Ay, nag-switch kami ng alaga eh. Oh. So, yung pinalit sa akin, Filipino. So, siya yung sa akin ngayon. Yun, nag-push ng bata sa playground. Ang bilis kasi niya, nandito kami sa swing, tapos sa kabilang side yun, mga parang 2 to 3 years old lang yung bata. Nagka-climb gano'n. So, nasa swing siya, tapos naglalakad lang siya, tapos bigla siyang nag-move forward, tapos pinush niya na yung bata. Umiyak. Pero hindi lang yun. Santi ka na wala? Hindi. Hindi yun. May iba pa. Marami ka pang ginawa. Yung incident na yun, ano lang yun, last ko na yung ginawa kasi meron talagang major na nangyari. Pero hindi, siya pa din. Umuwi na nga yun eh, parang anong oras umuwi yun? Umuwi yun ng 12:30 something, pinick up na siya. So siya pa din yun, kasi nasa playground kami, tapos nakita niya yung ball, sabi ko ibalik niya yung ball kasi hindi sa amin yun. Punuhan namin yung beach ball. So lumabas kami, tapos gusto niya tanggalin yung air ng beach ball. Ito namang team leader, nung nakita tayo, sabi niya, no, you don't remove the air from the beach ball, ganyan. So twice niya sinabi, tapos na-agitate yung bata. Tapos sabi niya, if you will remove the air, I will take it. And you can go inside. Galit. Sinipa niya 2 beses yung team leader. Tapos nung sinipa, hinawakan ko, ginanon niya yata. Basta parang hihinit niya. So parang, you need to say sorry to me, ganyan. So, ayaw niya. Tapos hinawakan siya hanggang sa nakaupo ng gano'n, parang hindi siya makagalaw. Tapos pag gano'n, habang nakaganon siya, nag-aano pa din siya. Sabi niya, I'm sorry. Tapos mamaya gagalaw na naman siya. So nagalit talaga siya. Tapos pumayag na siya na nung mga ilang minutes, ganyan. Pumayag na siya na pumasok kami. Tapos kukuha na lang ng ibang ball. Yun. Nung ginanon siya, kinagat niya si team leader. So nakaganon. Tapos pinatawagan sa akin yung supervisor, pumunta. Tapos nakausap ko naman yung tatay. Sinabi ko yung nangyari. Oo, Filipino. So, Filipino lang yung usap namin. So, wala na si team leader kasi kailangan siya pumunta sa hospital? Oo, kasi. Pero wala naman. Actually, parang minor lang. Wala na siyang kamay? Minor lang naman talaga yun eh. Kaya lang, alam naman dito. Alam mo naman dito, masyadong Okay, so much for that na mga incident namin sa work. Ayan, so malapit na matapos guys ang aking summer camp. 3 weeks na lang. At yung 3 weeks na yon, lagi akong 5 o'clock o 5:30. So medyo konti lang yung time natin pag uwi sa bahay. Syempre, time with the kids and husband. Ayan, so ngayon ang aking
work ay hindi yung malapit sa amin. So, kailangan kong ihatid sundo everyday. Ayan. So, maaraw pa din ngayon. Kaya, yan. Morena na talaga tayo. Hi guys! Welcome back to Jill in Can. So for today's video, ito 9:30 na naman guys, gabi na. At yan, pero pa sunset pa lang. Diba? Yan yung sunset dito. 9:30 at today ay August 7. So tama ba? 7? Yeah. So today is August 7 and it's Wednesday. So happy hump day. So middle of the week tayo, kaya medyo, alam nyo na, pagod-pagod. Although, last Monday ay walang pasok dito since Heritage Day. So, holiday siya. Nakapagpahinga tayo ng konti and Tuesday kahapon. So, back to work. Wednesday, may work until Friday, may work tayo. So, pero ngayon nga, nabanggit ko kanina guys na this week ay 9 to 5 yung work ko, ako yung closing, yan. So, medyo kinakabahan ako na first time ako nagko-close to. Syempre, ikaw yung huling tao doon sa center namin na, yun, alam nyo na, syempre, mga security purposes, syempre, sa'yo nakasalala yun. Ayan, so tingnan ulit natin yung sunset. Ang ganda ng sunset. Diba? Ayan, so, hinahabol lang natin yung liwanag ngayon, guys, ng gabi. Okay, so nabanggit ko nga guys kanina na ayun nga yung mga nangyari sa work kanina, medyo stressful din, pero ganun talaga, part of work, proper protocol sa mga ganong situation. Yan, so hindi naman talaga maiwasan yung mga ganong incidents, especially sa mga ganong klaseng trabaho. So anyway guys, ito nga, malapit na nga magpasukan, 3 weeks to go, ay pasukan na. So yung mga school dito ng mga kids, August 29, all over Canada, I think it's pasukan na, back to school na mga kids. So ang weird lang guys, no, August 29 is Thursday. I think Thursday, no, August. Oh yeah, it's Thursday yung back to school nila dito, August 29. So Thursday, Friday, tapos pagka Monday nun ay holiday. So imbis na Tuesday na lang yung start, ginawa pang Thursday, no, alanganin. Ayan, so ready na ba yung mga kids nyo guys? So kung hindi pa na-enroll yung mga kids nyo dito sa Canada, once they are already here, at meron na kayong mga documents na ipapakita sa school, katulad ng mga permit nila upon arrival, kailangan yung ipakita yan sa mga school dito, ang kanilang birth certificate. At yun, so free naman po yung education dito as I have mentioned from my previous vlog. So yun yung sa mga education, mga benefits ng mga families na darating dito with children ay free education. So that is from K to 12, yes. K to 12 since ang aking kindergarten ay si Celestia, ang aming bunso ay papasok na rin ngayong September. So lahat sila ay magi-school. So from K to 12, free education dito guys. Except syempre for college. Ayan, so kaya yung mga estudyante dito pag college na, most of them or talagang halos lahat ay mga working student because they pay for their own tuition. Unlike in the Philippines, syempre provided by the parents. Pero dito, it's the children who work for their tuition or may mga student loan na tinatawag. Ayan. So ako naman bilang international student ay working student tayo dito guys. At ngayon ay patapos na ang aking summer camp as I have mentioned. At ang summer camp ko ay nag-run lang naman ng 2 months. So 2 months lang yung sinweldo ko dito. At kaya ba ng isang international student ang magbayad ng kanyang tuition ng isang term? So ating alamin guys kung kaya nga ba.
Actually, konti lang yung 2 months, no? It is not really enough for full SEM na tuition. Kaya nga guys, pag-apply tayo dito sa Canada, ang pinapahanda sa atin ay yung proof of funds, dinagdagan na nga ng IRCC, naging 20,000 plus, at yung tuition ay separate from the proof of funds, guys. So, kung darating kayo dito, yung school namin or maybe sa ibang school din, hindi sila nagre-require agad ng full payment ng tuition. What I mean is, hindi sila nagre-require na buong 2 SEMs ay bayaran mo na agad bago ka dumating dito. Sometimes, pwede ka mag-apply ng for student visa na tuition deposit pa lang yung binabayaran mo. That is sometimes 1,000 Canadian dollars or 1,005 Canadian dollars. But that is not the case in some schools, especially if you're taking masteral and PhD. So, iba-iba po ang cases ng mga schools. So, you have to check ano yung policy ng school ninyo. Ayan. So, in cases din naman na tuition deposit lang yung isasubmit nyo sa pag-submit ng student visa, may chances din naman kayo na ma-approve for that as long as you provide in your yung funds nyo, aside from the proof of funds, yung tuition payment, kung saan nyo makukuha yon. So, dapat nasa bank account nyo yon, yung pambayad nyo ng tuition. Ayan. So, ganun yun guys, para ma-approve yung visa nyo dito as a student. Kung tuition deposit lang yung babayaran ninyo. Ayan. Pero, yung for better chances of being approved as international student, syempre, talagang mas maganda kung nabayaran nyo yung first SEM or the first year. Pero actually guys, medyo mabigat nga yun talaga. Tante lang talaga sa ating letter o na isasubmit ay ma-include natin kung saan natin kukunin yung mga pambayad natin for the tuition, for yung proof of funds natin, kung nasaan ba siya, nasa bank ba siya, or nasa sponsor ba natin yon. Okay, so ngayon ang pagtatanong nga natin, kaya ko ba na bayaran ang tuition ko ngayong SEM, first SEM, which is almost 9,000 Canadian dollars. So, ang tuition dito guys ay 3 times higher than the domestic or the local student, no? Yung mga Canadian citizens and permanent residents. Ang international students are paying 3 times higher than the regular rates. So, kaya malaki talaga guys. So, magkano ba ang minimum wage? Unang-una, alamin natin ang minimum wage. So, dito sa Alberta, ito yung medyo mababa sa mga minimum wage, which is $15. Yan. So, iba-iba po ang minimum wage for different provinces. So, you have to check po ano yung mga minimum wage ng province na pupuntahan ninyo. So, example, dito sa Alberta ay 15 Canadian dollars. Full-time is 40 hours per week. So, tayo po guys, kapag tayo ay international student, etong summer is an official break. It means you are allowed to work full-time or as much as you can. Allowed po ang work full-time for any international student dito sa Canada. At dahil dyan, makakapag-ipon kayo. Pero i-compute din natin, and sometimes din, katulad ko, hindi ko na maximize yung full summer ko kasi nag-start yung summer ko, 2 months lang yung summer job ko, summer camp. Pero kung kumpleto yon, I could have completed yung 4 months na yon. Kung may 4 months ako, ayan. So, compute natin. Example, ang sweldo is minimum wage of 15 Canadian dollars times 36 hours. So, i-compute muna natin guys. So, example, meron kayong 36 hours per week, but
the full time is 40, pero kung maka 36 kayo, that's already good. Times 15 Canadian dollars. Tapos i-times natin sa 16 weeks. So 16 weeks, ito yung full summer na 4 weeks in a month. So sa isang month may 4 weeks times 4, that's 16 weeks. At kung itotal natin to, tayo ay magkakaroon ng 8,640 Canadian dollars. So malapit-lapit na yun guys sa 9,000, pero ima-minus pa dyan yung tax. So yan po guys ay yung 4 months kung kayo ay mag-work as minimum wage earner dito. Yan. So mukhang kaya naman guys, but if I were to suggest or recommend, I wouldn't take the risk dahil nga kailangan lagi tayong prepared. So para sa akin, yung sisweldohin natin dito is just for additional lamang. Ibig sabihin, hindi ito yung main source dapat natin. Ito yung parang pwedeng pang emergency fund natin or magiging savings natin. Ayan, so katulad namin, yung sweldo ko, medyo kailangan na rin namin ngayon ng pang-emergency. So, ayan. So, nagagamit namin siya ngayon. So, diretso agad sa bayarin ng aking tuition. Pero hindi pa siya pang-tuition ko since 2 months nga lang yung aking na-work dito during the summer. At kaya, kung kayo ay pupunta dito sa Canada, guys, make sure na meron talaga kayong baon dahil hindi rin naman natin alam kung agad-agad ba kayo makakuha ng full-time. So, I have yung mga classmates ko na nakakuha agad sila ng magandang work at even before na i-announce yung ng IRCC na pwede na allow yung full-time job for the summer, ay talagang niready na ng mga ng employer nila na isiset na sila for full time. So ayun, maganda talaga, especially kung single pa sila. Ayan, ay talagang nasulit nila yung summer. I'm sure maraming mga naipon yung mga classmate ko na yan. Yan, shout out naman sa mga classmate ko dyan na ang sipag-sipag ngayong summer. Yan, mga single pa yan. So ang saya ng life nila dahil marami silang kinita ngayong summer at I'm sure hindi lang sila minimum wage dito. Ayan. So marami po guys na opportunity dito but kailangan din nating hanapin yan guys dito. So ako nga grateful nga ako na as I have said, no, wala naman talaga akong experience back in the Philippines pero nagkaroon ako ng job dito at nakakatulong naman yung aking sweldo or yung sinweldo dito sa aking summer camp. Kaya grateful din ako sa aking job na ito ngayon at sa experience na nakukuha ko. Ayan, so guys, kung meron kayong comments or questions and suggestions para sa ating mga ka-international students na parating dito sa Canada, please comment down below and please don't forget to like and subscribe to my channel and please don't forget to share para sa mga nagpaplano na pumunta dito bilang international students. So, ngayon, ang question din guys ay depende rin po ang sisweldohin natin. Depende sa type of work na meron tayo. Ngayon, especially yung mga walang family na kasama dito, ay hindi lang isang job yung kaya nila. Okay, so ako may Monday to Friday ako, tas meron akong Saturday. Yung iba naman may Monday to Friday na, may Saturday, Sunday pa. Or minsan may after hours pa sila, no, kasama pa sila doon. May work pa sila ng gabi. Siguro part-time na lang, 2 hours, ganyan. So, depende sa, nila, sa makukuha nilang work para pangdagdag sa mga gastusin dito sa Canada. So, depende rin sa, yun nga, kung single ka o kung may OWP kang kasama. Kung may OWP ka, ay better yan kasi talagang kailangan natin ng extra help para sa mga bayarin dito. Yan, bukod pa dun sa baon natin kasi yung
Yung binigay naman ng IRCC, hindi naman talaga yun minsan sakto or kukulangin din yon. Kaya kailangan talaga ay maging prepared tayo. Kung tayo ay may OWP, ito ay magiging advantage. So kaya nga ngayon, kung gusto nyong makasama yung OWP, kailangan mag-masteral kayo or mag-PhD. Yan ang bagong policy ng IRCC if you want to bring your OWP or yung open work permit or yung which is meaning yung spouse ninyo or your partner ninyo. Para habang nag-aaral kayo ay pwede kayong may ka-partner kayo na nagpo-full-time job since ang international student ay nakakapag full-time job lamang tuwing official break. And one official break is yung summer. Yan. So marami din namang nakakaipon during the summer para nga pang tuition nila. Pero aside from that, syempre, kailangan meron kang pambayad ng renta mo. Kung tuition, kung sa tingin mo makukuha mo yung pang tuition mo sa full-time job mo, that is really good. Pero yung pangbayad mo ng renta, pangbayad mo ng bills, and yung food mo, yan. So, kailangan, iba pa yon. Iba pa yung source nun, or meron ka talagang nakalaan para doon. Meron ka nang na-budget para doon. So, yun lang guys, ang ating vlog for today. And I hope that you keep on liking this video. Ayan, so maraming salamat sa mga nakanood ngayon. Kung nakarating ka sa part na ito, ay maraming salamat. At alam nyo naman guys, medyo busy ang lola nyo ngayon. Dahil sa malapit na matapos ang ating summer job. At thankful naman ako, dinagdagan yung hours ko. Kasi depende lang yung hours namin if merong tinatawag na after school care or yun nga. So kung usually 9 to 3 lang talaga sila, pero kung may magi-stay ng longer and sa'yo ibigay yung slot na yon para sa babantayan na nagi-stay ng mas matagal, then that's good. Tapos ikaw na rin yung closing. Yun, and I'm grateful for this experience. I'm grateful to be in Canada guys. Marami tayong mga challenges dito, but still we are grateful for the blessings na natatanggap natin dito kasi nga nakarating tayo dito, no? Hindi birong makarating dito, napakahirap ng pinagdaanan natin guys. At talagang todo-todo rin yung dasal natin bago tayo makarating dito. So kung ano yung haharapin natin dito ay tuloy natin ang laban. Yun lang guys, and thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!